So ito na yung part 2 na video na ginawa ni Zaldico. So mag-ingat ho din tayo kasi meron din kumakalat na AI generated at makikita naman natin na fake yun kasi iba yung boses niya at pixelated siya. So panoorin na natin itong video ni Zaldico, yung part 2 niya. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Kaya nga, di ba, yung kabinete niya, nandun yung mga iba't ibang ahensya, yung department doon. Magbibigay ng ano yung demand nila na budget. So alam lahat yan ni PBBM. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina. Ngayon, di ba? Si Chis Escudero nagsabi din na kasabwat din si Martin Romualdez. Itong video to talagang nagpapatunay na alam naman natin na yung kalakalan dyan. Pero ito yung mga pruweba na hinahanap natin. Everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Yun. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver. Orly Gutesa. Totoo yun. Paano nyo yan paano nyo sabihin na hindi yan totoo? Deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Grabe, no? Sa daming pera na yan. Ang daming mga Pilipinong naghihirap, walang makain. Tapos itong silang mga magnanakaw. It's a serious crime. Dapat tanggalin na yan talaga yun sa pwesto. Sobrang serious po talaga ito. Kakahiya. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Alright, so dito natin yun mas lalong titibay yung mga sinasabi ni Orly Gutesa at ni Chis Escudero
Totoo lahat yung sinasabi nila. So ngayon, paano natin na nila sabihin na hindi totoo itong sinabi ni Zaldico, na samantalang kasama ito silang apat doon sa paggawa ng pag-finalize sa BICAM, di ba? Yung sa BICAM report. At paano nga din yan hindi alam ng presidente? Sa BICAM report, yung lower house, meron yan silang mga kongresista, mga selective mga kongresista, at itong sa Senado, magharap yan sila. Yung mga leader nila doon. So ngayon, pagkatapos dyan, yung si Speaker Romualdez at si Zaldico lang sa 2024, at saka si Chis Escudero at si Grace Poe, nag-usap yan silang apat na sila lang, hindi nakasama yung iba. So sila yung nag-uusap din sa project, fina-finalize nila. Ang panglima ay si PBBM, siya yung pipirma doon. So paano hindi niya malalaman ni PBBM? At paano na hindi totoo itong sinasabi ni Zaldico na kasama siya doon? At hindi lang siya ang nagsabi. Si Chis Escudero, dalawa silang nagsabi. Paano nyo yan paano nyo yan ngayon i-disqualified? Na yung dalawang nagsasabi, si Chis Escudero, Senate President yon. Ito, kasama din ni Zaldico, isang kongresista. So lahat ng sinasabi nito ni Zaldico, totoo talaga yan. Tapos sabi naman ni Ate Claire, paano maging corrupt si PBBM na nagkaroon na siya ng yung sinasabi nilang ICI? Ano ba yung kanino ba yung ICI? Independent ba yan? Hindi naman yan independent. Kay PBBM man yan, di ba? Kaya nga nandyan yung ICI para para lutuin yung mga inimbestiga nila. Kung galing yan sa Supreme Court, nag-imbestiga dyan, hindi kasama yung Pangulo, ay of course yun yung tama. Pero anong nangyari? Independent nga pero ngayon hindi yan. Paano yung naging independent? Galing yan sa Pangulo. Sino pang binubuo nyo? Sino bang ang tao po ay hindi po na tao ng 18th century. Dahil sa technology natin ngayon, na-update, na-research natin, napakinggan natin yung mga updated news, hindi lang sa mainstream media, sa social media. So alam ng buong sambayanan, mamamayang Pilipino. Huwag nyo nang gaguhin, huwag nyo nang utuin. This is a serious crime. Sana nga kung narinig ito ng mga kapulisan, kasundaluhan, Supreme Court natin, dapat meron nga na silang gawin ito ngayon. Kasi yung nagsalita, hindi yan ordinary. Kung si Congressman Kiko Barsaga ang nagsabi ng ganyan, okay lang. Pwede tayong magsabi na hindi yan totoo. Kasama yan sa gumagawa ng budget. Dalawa sila ni Chis Escudero. Tapos hindi nyo paniniwalaan. That's a serious crime pag nanakaw. Matagal na yung sinabi nila Congressman Ungab, Congressman Alvarez, siniwalat yun yan ni Attorney Vic Rodriguez. Ang dami ng mga taong tumayo dyan sa korupsyong ginawa nila. At lalong-lalo na yung pangalawang pangulo ng bansa, si VP Sara. Binulgar na niya yan. Na yung dalawang tao lang yung pagdating sa budget. So of course, kasama talaga ang Pangulo.
Kasi every department dyan sa Pangulo, kaya nga mayroon siyang kabinete. So yung mga sa Department sa Agriculture, sa DPWH, Education, di ba? Mag-demand yan sila, magkano yung budget nila for this year. Tapos i-collect yan ni PBBM sa ating Pangulo. Pagkatapos, pag makuha na yung mga budget, ibigay niya yan doon sa lower house at dito sa Senado. Tapos scrutinize nila yan. Magkaroon na sila ng mga hearing, ipatawag nila yung every department. Yung presidente at normally, vice presidente lang yung dapat walang hearing doon, hindi patawag. Pero for the first time, si Inday Sara, pinatawag ngayong VP. In-scrutinize nila. Pinag-aawayan niya ng Kongreso, di ba? Sila yung mag-approve. Pag na-approve nila yan sa mga kongresista, okay, panalo yan. So ngayon, babalik yung mga budget plan. Pupunta yan, ibibigay yan kay Speaker. Si Speaker, yun. Diba? Yun yung BICAM na sinabi ko. Pag matapos nila yung BICAM, balik yan ni Pangulo, dapat i-check niya yan. Pero anong ginawa? Daming insertion, daming nakawan. So lahat ng mga sinabi nito ni Zaldico, talagang totoo yan. Kasi hindi lang yan siya ang nagsabi niyan, marami na. So ano pa ang ginawa ng mga tagapagtupad ng batas? This is a serious crime. Dapat arestuhin na yung gumawa niyan. Hindi na po yan tama. Dapat mayroon ng tatayo dyan. Mayroon ng magtik ng command. Alright. Maraming salamat po.